Aabot na sa 10 milyong piso ang halaga ng pinsala sa livestock industry, dulot yan ng El Nino. Pinangangambahan naman ngayon ang epekto ng La Nina sa sektor ng pagbababoy. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, apektado na rin ng matinding init ang mga alagang baboy sa ating bansa. Dahil sa matinding init dulot ng El Nino, ayon sa National Federation of Hog Farmers, panay ang inom ng tubig ng mga alagang baboy, pero tumamlay naman sa pagkain. So instead of being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, ngayon siguro parang 90 to 100, maswerte na. No, napakahirap. Meron mga mga heat stroke ang mga dahilan at of course siyempre pag hindi sila kumakain, yung immune system din ng baboy ay nako-compromise. Sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa higit 10 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa livestock industry. Ang pinangangambahan ngayon ay magiging epekto ng La Nina. Panahon ka ng ASF nung bumaha, dahil na-affect kagad kasi 'di ba ASF mas mabilis mag-travel through water. So nung binaha yung mga farm, kahit na hindi maganda biosecurity nila, talagang tinamaan sila eh. Ang magandang balita, sabi ng Agriculture Department, inaasahang matatapos na sa Hunyo ang ikatlo at huling phase ng clinical trial ng bakuna kontra African swine fever. Sakaling matapos, tutulungan ng DA ang mga backyard hog raiser upang mabakunahan ang kanilang alagang baboy. Kailangan natin matulungan yung mga yun. Yan ang importante matulungan because dito sa Pilipinas, mga 70 to 80% yun ang mga small holders natin yun. Well, may pondo naman ng gobyerno. Hinihikayat ng DA ang mahigpit na biosecurity gaya ng paglalagay ng foot bath o disinfection. May mga teknolohiya rin aniyang makatutulong sa pagpapaigting ng biosecurity. Sa Philippine Livestock 2024 na ginawa ngayong araw, ibinida ang iba't ibang teknolohiya sa pag-aalaga ng hayop tulad ng automatic feeder. Di na kailangan pumasok sa kulungan at ang tao yung magsasalok ng feeds. Dahil magtatakda lamang ng oras, ay otomatiko na itong magbibigay ng pagkain sa mga alagang baboy. Sa ganitong paraan ay nababawasan ang exposure ng mga alaga sa mga tao na posibleng may dalang ASF. Angelique, batay sa huling datos ng Bureau of Animal Industry, mula 66 na barangay ay tumaas sa 78 ang mga barangay na apektado ng African swine fever. Kaya naman nakikipagtulungan ang Bureau of Animal Industry sa mga local government para paigtingin ang kanilang biosecurity at iwasan yung pagtatransport o pagbiyahe ng mga baboy na apektado ng ASF. Yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Clea, madalas na tanong ng mga mamimili, kailan kaya bababa ang presyo ng kada kilo ng baboy? Angelique, ayon sa Department of Agriculture ay patuloy yung kanilang monitoring na ginagawa sa mga palengke para matiyak na hindi gaanong sumisipa ang presyo ng baboy. Base kasi sa monitoring ng ahensya, pumapalo sa 420 pesos ang kada kilo ng yempo at ayon mismo kay DA Yusek DV Seveliano, masyadong mahal yan. May mga nananamantala raw na traders, kaya nga yan ang binabantayan ng Department of Agriculture. Pero law of supply and demand, kapag mas marami pa yung ating produksyon, Angelique, ay tiyak na mas magmumura ang ating mga produktong baboy. Yun nga lang, affected pa rin ng external factors. Dahil halimbawa, nagmura man yung mais, nagtaas naman yung soya, imported iyan, at yan yung mga ingredients sa mga feeds na pinapakain sa baboy. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.